anong isang babala ng mga apostol na dapat na ito pakinggan, dapat na unawain ng mga tao sapagkat malaki maitutulong nito para ang tao huwag mapahamak. Ito po mababasa natin sa aklat naman po ng Efeso sa 5. Ang talata po'y 6. Pahayag po ng Apostol Pablo. Ganito po nakasulat, 5:6. Huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Sabi po ni Apostol Pablo, huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan. Ano darating sa tao pagka nadaya siya ng mga salitang walang kabuluhan? Sabi rin po ni Apostol Pablo, dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kaya hindi maliligtas ang tao pagka ang kanyang tinanggap ay mga salitang walang kabuluhan. Pag ang tinanggap po'y salitang walang kabuluhan, ano katumbas po nun? Nadaya ang tao. Nalinlang siya. Napapaniwala siya sa kasinungalingan. Ano halimbawa, kapatid na William, ng salitang walang kabuluhan. Hindi dapat paniwala sapagkat pag doon ka naniwala, katumbas ng ikaw ay nadaya. Ito po mababasa nating pagtuturo po ni Apostol Santiago. Pakinggan po natin sa aklat po ng Santiago, dito sa 2, ang talata po ay 14 at 17. Ito po ang pagtuturo sa atin ng Biblia. Santiago 2:14 at 17. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan? Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Sabi po ni Apostol Santiago, ayon sa kanya, ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Sa madaling sabi po, walang kabuluhan sa harap ng ating Panginoon Diyos. Kaya pagka ang nangangaral po ang itinuturo po sa inyo, sapat ng sumampalataya na lang, wala nang gagawin, yun po ay mga salitang walang kabuluhan.